Magandang umaga sa lahat na nakatira dito sa palengke ng dito sa palengke. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon, sa mga kalakasan at kalusugan na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Naway ang nagbahagi ng salita ng Diyos ay titimo sa mga puso at isipan at mga tema at sa inyong mga puso ito ay aming ating kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon, kung anong dapat sabihin ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, kami ay taga rito lang sa Taytay, kami ay taga Overlooking. May church kami diyan sa Overlooking sa Setyong Malipurang at ang pangalan nito ay Church Maranatha. Kami ay Evangelical in Time TV at may Facebook page kami na ROWAP at ang may Facebook YouTube channel kami na 102 at Yahweh Ministry 101. Kaya mga kapatid, sa karagdagan na kaalaman, Panginoon, na titingnan nyo lamang ang aming mga YouTube ng Yahweh Ministry 102 at doon nyo malalaman kung ano ang lahat ng mga sinasabi ng Panginoon. Kaya sa umagang to, Panginoon, naririto po kami upang kami ay magbahaga ng salita ng Diyos. Ito ay libre po lamang. Hindi kami nanghihingi ng kapalit dahil ang salita ng Diyos ay libre. Ang salita ng Diyos, ang mensahe sa akin ngayon ay, ang sabi niya, pinapalakas at bibigyan ng pag-asa. Mga kapatid, pag tayo ay mayroon mga pagsubok sa ating buhay na ito ay ating hindi kayang sulbahin, mga kapatid, lalapit lamang tayo kay Lord Yeshua Mashiach, Jesus Christ, dahil siya itong ating kaligtasan. Kung ano man ang mga problema, mga pagsubok o mga binibigay sa atin ng mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon ng mga problema sa ating kapwa, kagagawan ito ni Satanas. Kaya lapit lamang tayo sa Panginoon at tayo ay paalalahanan sa lahat ng ating mga gawain, kagaya ng mga sanlibutan ng mga gawain. Tayo ay hindi matutukso pag tayo ay nasa Panginoon at ang ating focus lamang sa Kanya. Kaya manampalataya tayo sa Kanya, mga kapatid, upang tayo ay hindi daigin ng dyablo. Kaya ang ating gawin, mga kapatid, pag tayo ay may mga problema, tayo ay lalapit lamang sa ating Panginoon na si Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ. At kung mayroon mga preacher dito, mga kapatid, naway ito ay inyong tangkilikin, mga kapatid, dahil ito ay utos ng Panginoon na kami ay maghayo ng kanyang banal na salita upang ligtas ang mga taong na nangangailangan pa ng kaligtasan. Mga kapatid, sa umagang ito, sa utos ng Panginoon sa amin, anaway kami ay inyong pakinggan, kung ano man ang mga sasabihin namin, ito ay ilagay niyo sa puso't isipan, mga kapatid. Dahil sabi ng Diyos, humayo kayo at bahagi ninyo ang banal kong salita. Mga kapatid, kami ay nandirito upang magbahagi ng banal na salita upang kayo ay magsisi at talikuran ng inyong mga kasalanan. Lalo na yung mga sanlibutan na gawain, mga kapatid. Kailangan natin ito talikuran na. Yan mga bisyo, mga kapatid, kaya hindi tayo makapag-focus sa panalangin sa ating Panginoon, Lord Jesus Christ, dahil sa ating mga bisyo, mga kapatid. Kaya tandaan natin yan. Yung mga pinapadala dito ng mga mensahero ng Panginoon, ito ay nagmumula sa Kanya. Dahil darating ang araw na sa Kanyang paghuhukom. At tayo hindi nakikinig sa mga nagsasalita dito sa mga street preaching. Ikahihiyan niyo ang salita ng Diyos, sasabihin ng Panginoon sa Kanyang araw na paghuhukom, nasaan kayo?
nung may pinadala ko doon na mensahe sa kalupaan, ano ang ginawa nyo? Kinutya nyo pa sila. Sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kaya, ang sabi sa pahayag, 20 verse 15, ang mga kaluluwa, kung sino man ang hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kailangan mga kapatid, maging malinis ang ating mga puso upang tayo haharap sa ating Panginoon. Dahil ang sabi sa Mateo 5:8, mapalad ang mga taong malinis ang puso pagkat makikita nila ang Diyos. At huwag din natin gagantihan ng mga taong nag-aalipusta sa atin dahil ang Panginoon siya ang bahala gumati sa mga taong nangungutya sa atin, kumakalaban sa atin. Huwag kayong gaganti dahil ang Panginoon siya ang nakakatalastas sa ating mga puso, sa bawat isa sa atin. Maging malinis lamang ang ating mga puso at isipan at lalayuan natin yung mga masasamang gawain, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Diyos sa Roma 12:30, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip mo, buong lakas mo. At ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa higit sa ating mga sarili. Huwag natin ipagkait kung ano man ang kailangan ng ating kapwa. Kung sila ay nangangailangan, ito ay ating pagbigyan. Huwag natin pag may nanghihiram, huwag natin ito tanggihan. Pag mayroon na tayo, huwag natin itong sasabihin na bumalik ka na lamang. Dahil ang Panginoon ay gaganti sa ating mga kabutihan na kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa. Mga kapatid, tandaan nyo yan. Dito sa kalupaan, ang Panginoon ay malapit ng dumating. Yang mga sakuna, mga kapatid, yung mga lindol, yung mga bagyo na dumarating sa ating bansa, ito ang sign na ang Panginoon ay malapit ng dumating. Yung mga gera sa ibang bansa, sa Israel, kung saan sa pang lugar, yung mga pag-aaway-away sa ating mga Senado, ito ay sign na ang Panginoon ay malapit na siyang dumating. Kaya ang gagawin natin mga kapatid, lalapit tayo sa Kanya. Tayo ay manalangin, manampalataya, daigin natin ang masama. Yung mga kung ano man mga masama na nagbubulong sa atin. Dahil ito ay si Satanas. Ito ay ating gawin natin na mabuti upang tayo ay makatulong sa ating kapwa. Huwag tayo mangungutya, lalaitin ang ating mga kapatid pagkus tulungan natin sila. Mga kapatid, kami indirito upang magbahagi ng banal na salita upang kayo ay matuto sa mga mensahe. Kami ay nagbibigay ng payo sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Makinig kayo ng salita ng Diyos upang kayo ay maligtas sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Dahil ang Bible ay salita ng Diyos. Diyan nyo makikita kung ano ang Panginoon sa ating buhay. Siya ang ating tagapagligtas, mga kapatid. Hindi natin dapat ipagbaling. Walang bahala ang ating Panginoon pag may nagbabahagi ng banal na salita dito sa mga street preaching. Kailangan natin ito ay ating tangkilikin dahil ang ating Panginoon na si Yeshua HaMashiach Jesus Christ, siya ang Diyos na buhay ng ating tagapagligtas. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kalusugan, ang ating mga biyaya, mga kapatid. Dahil kung wala siya, wala tayo ngayon dito sa ating kinatatayuan dahil wala tayong lakas. Pag tayo ay may karamdaman, ang hangin ay libre. Maraming salamat sa hangin na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Dahil ito ay libre lamang. Pag nasa ospital tayo, ang hangin ay binabayaran yung oxygen. Samantala,
dito sa ang Panginoon ang sinusupply sa atin ng hangin, ito ay buhay, sariwa. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang Panginoon natin ay siya ang ating kalakasan, nagbibigay ng kalusugan lahat, siya ang provider. Ang ating kaligtasan, siya ang doktor sa lahat, mga kapatid. Kaya pag tayo ay may mga karamdaman, titingala lamang tayo sa ating Panginoon, hihingi tayo ng kapatawaran, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Dahil ang mga kasalanan ito ay binibigay ng Panginoon sa atin upang tayo ay lalapit sa Kanya. Yung mga pagsubok, mga kapatid, tandaan nyo yan, walang pagsubok na hindi kayang lutasin. Dahil tayo ay binibigyan lang ng pagkakataon ng Panginoon na tayo ay lalapit sa Kanya. Kaya sa umaga ito, Panginoon, ang aming gawain ngayon, naway kami ay gabayan sa aming pagbabahagi. Naway ito ay titimo sa mga taong nakikinig. Kung sino man yung di nakikinig at yung may nakikinig, maraming salamat sa inyong lahat. At kami ay nagbabahagi lamang ng salita ng Diyos ng libre. Kaya ito lamang ang salita ng Diyos. Ruwaka Yeshu Shalom. God bless sa lahat.